Alam niyo po ba kagabi, naglaslas talaga ako. Hanggang ngayon masakit yung kamay ko. Dahil sa problema sa pamilya, OFW naglaslas. Ito ang naging solusyon ng isa nating kababayan dahil sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman sa pamilya sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more videos. Salamat! Hindi na bago para sa ating mga Pilipino ang mangibang bansa para makatulong na maiahon sa kahirapan ang pamilya. Kinakaya ang hirap, pagod at pangungulila para lang mabigyan ng magandang buhay ang mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Lahat kayang tiisin, maisakatuparan lang ang magandang pinapangarap para sa pamilya. At tulad ng libo-libong OFWs, isa sa ating kababayan na itago natin sa pangalan alias Daisy ang nakipagsapalaran din sa gitnang silangan para makatulong sa pamilya. Pero sa halip ng mga sakripisyo at pagtsatsaga nito sa ibang bansa para maraos sa hirap ang pamilya sa Pilipinas, ginawa pa siyang gatasan at lahat inaasa na lamang sa kanya ng kanyang mga kapatid. Sa sumbong ni kabayan, 9 taon na umano siyang naninilbihan sa bansang Kuwait. Hindi pa umano siya nakauwi sa Pilipinas simula ng mga ibang bansa dahil sa nakapokus umano siya sa pagtulong sa mga kapatid. Sa lahat umano ng kanyang ginagawang pagtulong sa mga kapatid at mga magulang, hindi man lang siya makuhang kumustahin ng mga kapatid kung okay lang ba siya sa abroad. Umiiyak si kabayan sa sobrang sama ng loob dahil maalala lang umano siya ng kanyang pamilya kapag may kailangan, kapag manghihingi ng pera. At kung hindi umano nito maibigay ang mga gusto nito, minumura at inaaway umano siya ng kanyang mga kapatid. At ang pinakamasakit pa ay pinagbabawalan umano siyang umuwi sa Pilipinas kung walang dalang pera. Ang hindi ko sila binigyan, minumura ako. Alam niyo po ba lahat ng needs nila binigay ko sa kanila. Alam niyo po ba 9 years na ako nag-work dito. Pero yung 9 years na yun, hindi ako umuwi sa amin kasi panay sa maloob lang sa akin. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng lahat ng pagtitiis at sakripisyo sa ibang bansa ni kabayan para makatulong sa mga kapatid, ganito pa ang isinukli sa kanya. Wala man lang malasakit o pag-alala na binigay para sa kanya. Matapos mabigyan ng tulong o maibigay ang mga gusto, nakalimutan na nila na may anak kapatid sila sa ibang bansa na nagpakahirap magbanat ng buto para magkapera para sa kanila. Kahit sino naman siguro ay sasama ang loob. Tapos, nung isang araw, nag-message na naman yung mga kapatid ko kasi birthday ng papa ko ngayon. Alam niyo po ba, nanginginig talaga ako. Kasi, buti pa sila kako kasi pagka ganyan, active sila mag-message sa akin na pahingi ng pera kasi ganun. Tapos pag hindi ako bigyan, sabihin sa akin na wala akong silbi. Sabi ko, 9 years akong nagtrabaho dito. 2014 pa ako nandito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako nagstay dito. Tapos mumurahin lang nila ako ng ganun. Hindi man lang nila ako kinukumusta kung kumusta na ako dito. Tapos, alam niyo po ba sa wala talaga akong mapagsabihan kasi mga kapatid ko, hindi ko naman sila napagsasabihan ng sama ng loob kasi nga binabalak ko din sila kung minsan kasi umiiwas ako sa sama ng loob. At ito ang nakakalungkot na hindi naman lingid sa ating mga kaalaman, marami sa mga tao ang mahilig magkimkim ng sama ng loob. Isa na dito si kabayan, wala siyang mapagsabihan ng kanyang hinanakit. Sa halip na pamilya sana ang maging karamay at mapagsabihan ng problema, hindi niya ito magawa sapagkat ang mga ito pa mismo ang nagbibigay ng problema sa kanya. Kaya't naisipan na lang nito na tapusin ang kanyang buhay dahil sa sobrang sama ng loob nito sa kanyang pamilya. Alam niyo po ba kagabi, naglaslas talaga ako. Hanggang ngayon masakit yung kamay ko. Kasi sobrang sakit. Sobrang sama ng loob ko sa kanila. Sabi ko, hindi ko na kaya yung ganito. Tapos sasabihin pa nila sa akin, bakit ka nagtatrabaho dyan kung wala kang ipon? Sabi ko, tinatanong niyo sa akin yung mga ganyan. Pag hindi ako nakapagpadala sa inyo, minumura ako. Tapos, kanina, kasi okay na ako. Tumutulo na naman yung luha ko. Hindi ko
ko talaga alam kung anong gagawin ko sa sarili ko. Pinapatakan ko na naman ang yung kamay ko ng kandila para mawala lahat ng sakit ng loob ko sa kanila. Pero andito pa rin yung sama ng loob ko. Kaya sabi ko, hindi na lang talaga ako uuwi na sa amin. Tapos sabihan pa ako na huwag kang umulat. Ayaw uli kung wala kay Ipon. Alam niyo mo ba, 33 years old na ako. 16 pa lang nagtrabaho ako hanggang ngayon. Nagtatrabaho pa rin ako. Hindi ko maranasan magpahinga. Ito ang minsan mali ng mga kamag-anak sa Pilipinas. Kala nila porket abroad ang anak o kapatid, mapera na. Di nila alam kung paano ito nagpakahirap sa ibang bansa para lang magkapera. Yung iba pinagyayabang pa at pinagmamalaki na nasa abroad ang anak o kapatid at panayhingi ng pera na halos iasa na ang lahat doon sa OFW. Akala siguro nila, pag yung pera pinupulot lang sa abroad, akala nila maya-maya tayo nagsasahod, isang beses lang tayo nagsahod dito, hindi pa tayo maka-advance. Akala nila nagpapakasarap tayo dito pag nagpo-post tayo ng kahit anong sa Facebook, hindi nila alam yung nararamdaman natin. Anya pa kay kabayan, akala siguro ng kanyang pamilya na madali lang makahanap ng pera sa abroad dahil nagagalit daw ang mga ito kapag di kaagad siya makapagpadala ng pera at kung ano-ano na ang mga binibitawang masasakit na salita. Kaya nasabi na lang nito ngayon na mas okay na lang siguro na wala na lang kumustahan dahil sasama lang ang kanyang loob. Mas maganda na rin talaga na lumayo ka sa mga pamilya mo. I mean, hindi naman pero mas maganda na rin na minsan walang kumustahan kasi pag may kumustahan minsan masama ka lang or basta ganun yung na-experience ko talaga ang hirap. Kaya mga kababayan, huwag kayo todo bigay sa pamilya ninyo sa Pilipinas. Kung maaari, unahin ninyo mag-ipon, magtira kayo para sa inyong sarili. Dahil pag dumating ang oras na walang-wala ka na, wala naman talagang tutulong sa'yo. At ang lahat ng tinulungan mo, hindi yan tutulong sa'yo. Madalang lang mangyari na yung tinulungan mo noong panahon na meron ka, ay tutulungan ka sa kagipitan mo ngayon. Oo, kailangan natin tumulong sa pamilya. Pero hindi dapat tayo magpapaabuso dahil sa bandang huli, baliwala tayo kapag wala silang kailangan. Kahit nga si OWA Administrator Arnel Ignacio at Kabong Concha ang kaagapay ng mga OFWs, nakailan ulit na silang nagpayo sa lahat ng OFWs na magtira kayo para sa inyong sarili. Dahil hindi nyo hawak ang isipan ng inyong mga kamag-anak at huwag natin kitilin ang hiram nating buhay kahit malubhang sakit o matinding problema man ang ating kinakaharap. Manalig lang tayo ng tapat sa Diyos dahil hindi niya tayo pababayaan.